Marami ng mga bagong sasakyan ang lumabas lalo na sa taong ito, pero hindi pa rin matatawaran ng kalidad. Pagiging matatag, matipid sa gasolina, pinagkakatiwalaan ng marami ang dati ng iniidolo ng nakararami. Isang legendary SUV car at kauna-unahang MPV car na pumatok sa bansa at nakipagsapalaran na ng maraming panahon. Bago pa man lumabas ang ilan sa mga makabagong SUV o MPV car dito sa bansa, noong 90s ay meron na tayong tinatawag na multipurpose vehicle na naghahari sa kalsada. Ang biglang pagkawala rin nito ay pinanghinayangan ng marami sapagkat ito lamang din kasi nung panahong iyon ang mas convenient na pampasaherong sasakyan maliban sa jeep at tricycle. Pero ngayon taon, sa matagal-tagal ng pananahimik ng modelong ito ay nagkaroon muli ng panibagong version. Mas naging moderno na ito kumpara noon at mas naging convenient na ito sa maraming bagay at yan ang aalamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo mag-click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Toyota Motors ang isa sa pinakamagandang brand ng sasakyan dito sa bansa. Mga produktong sasakyan na pangmasa ang kalidad na pumatok sa panlasa nating mga Pilipino. Dahil gawang Japanese brand manufacturer ay talagang pinagkatiwalaan ng marami ang pag-unlad ng kumpanyang ito na ngayon ay nasa 35 years nang namamayagpag dito sa bansa. Ang taunang selebrasyon na ngayon ay 35 taon nang pinagdiriwang ay kasabayan din ng paglabas ng mga makabagong modelo mula sa brand na ito. Kagaya na lamang nitong tatalakayin natin ang pagbabalik ng legendary car dito sa bansa, ang Tamaraw FX 2024 model. Bali, kamakailan lang ay nag-release ng panibagong concept sa modelong ito. Meaning to say, hindi pa ito opisyal na modelong ilalabas talaga. Marami pa sigurong pagsusuri ang susubukan kung talagang mas gugustuhin o mas papatok nga ito sa marami. Well, may dalawang actual variant ito na dinala sa bansa. Ang pick-up na klase nito at ang modern jeepney na tinatawag na kung saan may rear cabin space na pwedeng sakyan ng maraming pasahero. Magandang pagkakadesenyo sa pormahan nito lalo na dito sa pick-up truck kasi mapapansin natin na parang sporty looking ang datingan, naka-lowered ang bumper nito. Kaya mukhang pangkar racing ang datingan. 2-seater lang ito pero may malaking kaha na pwedeng pagkargahan ng malalaking bagay na kung saan pwede rin nating magamit sa pagdi-deliver. Pero ang forma nito sa external, ang design at estilo nito ngayon ay napaka-moderno na talaga. Mukhang armored vehicle na rin kasi ang front face nito. Mga naka-LED daw ang ilaw niyan mula dito sa headlamp maging sa fog lamp at mga DRL. Sa ngayon ay wala pang inilalabas o inilalagay na specific details nito sa mga mechanical parts nito. Kung ano rin nga ba ang magiging sagad na performance nito. Pero base na rin sa ilang nakapagsabi at sa ilang detalyeng nakalap natin, ito raw ay katulad lamang din ng performance ng bagong Hilux ng Toyota. Ibig sabihin, ang makina nito ay pareho lamang din dito sa Tamaraw FX na pinapagana ng naka 2GD FTB engine mat, inline 4-cylinder 16 valve dual overhead camshaft. Ang transmission nito ay naka-manual lang at may 6-speed na variable gearbox. I-mention din ng Toyota Motors nung ipinakilala na nga ito sa publiko ang pagiging high level ng powertrain at flexible. Ay dalawang klaseng fuel, ang clean diesel at gasoline. Naka Euro 4 compliance na rin, kaya hindi na rin ito mausok. Yan din kasi ang isa sa dahilan kung bakit bigla na lamang din itong nawala sa ere matapos ang ilang taong pamamayagpag nito sa kalsada. Dahil sa pagiging mausok ng emisyon nito. Matipid nga sa gasolina pero sobrang nakakasira naman ng ecosystem at ng mga baga na rin natin. Pero sa bagong fuel supply system na naka-direct injection system na ay hindi na ganun kausok at mas eco-friendly na rin ito kumpara sa maraming mga kasabayan nito. Itong Tamaraw FX 2024 model na pick-up truck. Ang pagiging konsepto nito kung sakaling magugustuhan ng marami ay tiyak na ito na nga ang magiging official model o unit ng brand na ito. May estimated price ito na nakalap lang din natin sa internet kung sakali mang tuluyan ang ilalabas ito sa ganitong klaseng anyo, itsura, performance at physical attribution. Ang magiging halaga nito ay papalo ng 750,000 pesos. Yan ay estimated pa lamang kaya wag mo munang seryosohin yan. At para naman dito sa concept na modern jeepney natin mga kaibigan, nagmula rin sa Tamaraw FX ang pinaghubugan, pinagbagayan at pinanggalingan ng inspirasyon nito.
Kaya matatawag mo namang itong Tamaraw FX Modern Jeepney Design. Mula dito external, makikita mo ang napaka-moderno talagang estilo nito. Napakalapad ng itsura na parang armored vehicle na rin. Mukhang nakakatakot banggain o kalabanin sa kalsada dahil siguradong hindi ka rin mananalo dito. Sa pagiging malaki ng kaha at mukhang matibay, parang mga bigatin ang nakasakay. At parang isang mobile ng mga pulis o kaya naman ambulansya kung titingnan sa unang impresyon. Pero ang modelong ito ay pampasaherong jeepney lamang na napaka-moderno na talaga kasi unang-una, bukod sa disenyong pang-external, ang interior specs nito makikita mo ang fully sealed rear cabin space na maraming upuan with aircon system, mga light system at malamang sa malamang in the future ay lalagyan na rin ito ng audio sound system para mas masulit palalo ng mga sasakay dito. At base na rin sa overlook design nito sa kabuang detalye ay kahit sino siguro ay magugustuhan ng modelong ito. Dahil nga sa napakalaking sukat at body figure nito, maaaring maraming pwedeng gawin dito sa sasakyan. Pwede kasi itong gawing camper van, pampasaherong sasakyan, panghakutan o pang-deliver, at pwede rin itong service ng pangpamilya. Ibang klaseng disenyo na talagang inaayon sa napakaraming gamit. Maliban din kasi dyan sa rear cabin space na pampasahero mga kaibigan, dito sa front, ang infotainment system nito ay sobrang upgraded na rin talaga. The Apple CarPlay at Android Auto na rin ang monitor screen nito na may size na 10 inches. Biruin mo ang makakita ka sa ganitong klaseng sasakyan na parang jeep lang ay talagang sobrang nakakamangha na rin. Pati rin nga pala sa rear cabin space na pampasahero nito ay meron na ring malaking television na nakalagay. Ibig sabihin, habang nakasakay ka dito sa likuran, ay makakapanood ka rin ng mga paborito mong palabas habang umaandar ang sasakyan. Isa pa, nakaka-relax din yan at medyo safe na rin dito sa loob kasi may mga handrails o handlebar na rin itong kasama kung sakaling ikaw ay nakasakay dito sa likuran. At ang iba pang mga features nito, kagaya nung sa pick-up truck concept nito, meron na itong USB port charging system, audio sound system, mga speakers sa front and rear, at sinamahan na rin yan ng accessories power outlet. Bukod pa dyan, isa pa siguro sa hindi mawawala sa modelong ito, ang safety and security features nito. Kasi kung i-compare naman natin ang laki ng kaha nito sa Land Cruiser, malamang sa malamang ay hindi rin papabayaan o hindi rin titipirin ito ni Toyota pagdating sa mga bagay na yan. Gaya ng Land Cruiser na talagang sobrang dami ng safety sense at security system. Kaya malamang ang modelong ito ay mayroon ding mga basic o pangunahing mga safety features na naaayon lang din sa capacity at kabuuang halaga na magkakaroon ito. So ano nga ba yung basic na safety features na yan? Gaya na lamang ng passenger and driver side airbags, mga seat belts, may crash sensor, may front and side impact beams. Bukod pa dyan, since may monitor screen na rin ito sa harapan, baka lagyan na rin ito ng manufacturer ng front and rear camera, pati na rin ng parking sensor kung sakali. Pero I think talagang mangyayari yan kasi nga moderno ang katangian nito. Ang external pa lang ay makikita mo na ng mga makabagong teknolohiya, mga blinker at LED headlamp, mga DRL, fog lamp, mga tail lamp na naka-LED na rin kasama ng iba pang ilaw nito. Kung dyan pa lang ay hindi na tinipid, ay malamang sa malamang pati ang iba pang internal specs nito ay hindi rin titipirin. So bukod pa dyan mga kaibigan, ang makina nito ay halos katulad lamang din ng sa Toyota Hilux. Naka-manual transmission lang din. Not sure kung maglalabas din sila ng automatic transmission ito. Pero hindi pa naman ito totally pagbabasihan kasi nga concept car pa lang. Ibig sabihin, maaari pang magbago o malaki pa ang magiging pagbabago nito sa hinaharap. Itong modelo na Tamaraw FX ay siguradong magugustuhan talaga. Kasi nga talagang subok na natin ang Toyota brand at isa pa, ang Toyota Tamaraw FX ay matagal na nating nasubukan. Ang pagiging dekalidad, matatag at sobrang tibay, matipid pa nga mga kaibigan sa gasolina, na ngayon ay may iilang-ilan pa ring namamayagpag na nakikita natin sa kalsada na Toyota Tamaraw FX. Itong modern jeep concept na Tamaraw FX ay nagkakahalaga naman ng hanggang sa 950 to 1 million pesos dito sa bansa. Kung sakali man, ito ay estimated pa lamang po. Hindi pa malinaw kung tataas pa ito sa presyo na ibinigay o mas bababa pa. Pero I think eksakto na rin ito para sa disenyo
at maging sa mga specs and features na nabanggit na natin. At hopefully sa susunod na taon ay tuluyan na ngang magkaroon ng modelong ito at magustuhan din ng maraming tao. So ang mga specs and features na nabanggit natin ay hindi pa po opisyal. Maging ang external design nito ay maaring magbago pa, kaya wag mo munang asahang mabuti yan. Pero isa lang ang sure dito mga kaibigan, kung magkakaroon man sila ulit nito na Tamaraw FX version 2 2024 model, tiyak kong mas moderno at mas maganda na ito kumpara sa dati. So hanggang dito na naman po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwedeng maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ito palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga tanong katungkol sa video na ito. Huwag kang mahiya mag-comment kaibigan upang nang sa ganun masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking masusunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!